Kasalukuyang nakasampa sa sanga ng puno ng nara ang 10 taong gulang na batang si Tirso, habang maiging inaasinta ang target mula sa 10 punong nakahilera buhat pa sa kanyang kinaroroonan. Sobrang layo ng pupuntiryahin niyang ibon. Sa 10 punong nakahilera, katumbas nun ay 3 kilometro ang layo. Pero dahil biniyayaan ang batang paslit ng napakalinaw na mata, madali niyang nasisipat ang dapat nitong tirahin. Sige, huwag ka lang gumalaw na ibon ka. Iyari ka sa akin. Oh yan, sige. Tama yan. Kumalma ka lang dyan. Ipinikit ni Tirso ang kaliwang mata habang ang kanang mata naman ay nakadilat. Yun ang gamit niya na pangsipat sa pagpuntirya ng maya. Hinawakan niya ng mahigpit nang may sapat na tensyon ang hugisway na tirador na yari sa pinakamatibay na uri ng kahoy. Inilagay ng bata ang maliit na bato sa nakakabit na goma sa tirador bilang proyektil o bala nito. Dahan-dahan niyang hinila ang goma doon. Maingat na itinutok sa direksyon ng target. Napakagat pa ng labi si Tirso bago malakas na pinakawalan ang proyektil. Ayos! Bullseye! Humigit kumulang 500 milisekundo pa lang ang nakakalipas at di pa umaabot ng 1 segundo. Sobrang bilis ng nangyari. Mabilis na bumulusok pa ibaba ang maya na kanyang tinirador. Bumagsak sa lupa ang kanyang target. Tuwang-tuwa si Tirso na bumaba ng puno ng nara at tinungo kung saan niya napaslang ang ibon. Natagpuan niya ang ibon malapit sa rumaragasang sapa. Kumikibot-kibot pa yun na animoy meron pang hininga. Dinampot ni Tirso ang nangingisay na maya. Inisip niya kung anong maaaring gawin sa kaawa-awang nilalang na yon. Ayos to. Pwede ko na tong ihawin. Dagdag din tong panlamang tiyan. Ha? Napapalikwas ng lingon si Tirso nang marinig niya ang boses ni Aling Severina na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tirso! Tirso! Ikaw na bata ka. Nasaan ka na naman ba, ha? Siguro ay naninirador ka na naman, ano? Lumabas ka at matatamaan ka ulit sa akin, lintik kang bata ka. Hinagat muli ni Tirso ang kanyang pang-ibabang labi. Hindi na upang sipatin ang tutugisin niyang mga ibon gamit ang tirador, kundi dahil siya na ang tinutugis ng kasalukuyang kumukupkup sa kanyang ginang. Sa halip na magtago, mas pinili ng paslit na magpakita dito. Binitiwan na niya ang napatay na ibon at itinapon sa rumaragasang sapa. Nangangatog ang 2 tuhod niya na lumapit kay Aling Severina. Tiya, sorry po. Aray! Aray ko po! Pinatilyahan siya ng ginang. Lumukot ang itsura ni Tirso sa sobrang hapdi ng ginawa yon ng babae sa kanya. O ano? Masakit, hindi ba? Hindi ka kasi nagtatanda eh. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na wag kang maninirador ng mga ibon. Pero anong ginawa mo? Naglilibang lang naman po eh. Libang-libang lang naman po yun, tiya. Aray! Aray ko, Diyos ko po! Mangiyak-ngiyak na sa sobrang sakit na nararamdaman si Tirso. Pakiramdam niya, mamamatay na yata siya. Halos mapunit na kasi ang kanyang balak nang malakas na hinila ni Aling Severina ang patilya nito. O ano? Masakit, hindi ba? Masakit, di ba? Pagak na tumawa ang ginang. O ano? Magtatanda ka na? Piningot na nga kita nung isang araw, pero di ka pa rin nadala. Sadyang sinuway mo pa rin ako. Anong sabi ko sa'yo nun? Hindi na kita pipingutin, di ba? Papatilyahan na kita, oras sa suwayin mo pa rin ako. Kaya hetong nababagay sa'yo. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Mas tinaasan pa ng paghigit ni Aling Severina ang patilya ng bata. Ngawa na siya ng ngawa sa kakaiyak.
Halos mabasag na rin ang eardrum ng ginang sa sobrang lakas ng pag-iyak ni Tirso. Tumigil ka dyan! Sinasabi ko sa'yo, papatayin talaga kitang bata ka. Ipapalapa kita sa mga tigrit leon dito sa gubat kung ayaw mong tumigil. Ano? Sige, sumagot ka. Gusto mo ba yon, ha? Tama na po, tiya. Aray ko po. Ayoko na po. Ang sakit na po. Ano? Magtatanda ka na ba? Hindi ka na maninirador? Opo, tiya. Opo. Hindi na po mauulit. Hindi na po. Marahas na binitiwan ni Aling Severina ang patilya ng paslit. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Para pumirmi ka lang sa bahay. Swail ka! Hinimas-himas ni Tirso ang nasaktang balat sa gawing sentido kung saan siya napatilyahan. Doon ka lang sa bahay, ah? Para naman mapagsilbihan mo ako doon. Hindi yung kung saan-saan ka nakakarating. Buwisit kang bata ka. Kaysa naman pumirmi ako sa bahay na kasama ang demonyong kagaya mo. Ano? Anong sabi mo? May sinasabi ka ba? Nilingon siya ni Aling Severina at pinukulan siya ng matatalim na tingin. Umurong ng bahagya ang bata sa sindak sa kanyang tiyahin. Wala po. Wala po. Akala ko'y may sinasabi ka. Puputulin ko talaga ang dila mo. Sinasabi ko sa'yo. Kailan po ba pupunta sa atin si Gatandoy, si Severina? Napasinghap ang ginang at napaarko ng kaliwang kilay. Ba't mo pa hinahanap ang matandang yon? Hindi ka na nun babalikan. Tingin mo ba? Babalik pa yon para kunin ka sa akin? Matanda na yon para alagaan ka. Hindi makakatiis yun sa'yo. Ako pa nga lang nakukonsumin na sa'yo. Siya pa kaya na uugod-ugod na. Pero sabi niya po kasi... Ano ba, Tirso? Huwag ka lang maraming sinasabi pa dyan, ha? Umuwi na lang tayo at mag-iigib ka pa sa poso. Walang laman yung timbang nandoon. Wala pa akong panligo. Buisit na to. Mas inuuna mo pa kasi yung paninirador sa mga ibon kaysa sa aking nagpapalamon sa'yo. Wala ka talagang utang na loob na bata ka. Akin na nga yung tirador na yan. Mabilis na inagaw ni Aling Severina mula kay Tirso ang tirador nito. Agad yun nablot mula sa kanya nang hindi niya inaasahan. Napamulagat na lamang ang mga mata ng batang paslit sa pagkuha sa kanyang tanging pinagkakaabalahan. Tiya, wag po! Akin na po yan! Itinaas ng ginang ang kamay upang hindi maabot ng bata ang pilit na kinukuha nitong tirador. Tiya, wag naman po. Nangangako naman po ako sa inyong hindi na po ako uulit eh. Hindi na po ako maninirador. Parang awa niyo na po. Ibalik niyo po sa akin yung tirador ko. Pagsusumamo ni Tirso na pinangingiliran na ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ako nakakatiyak sa iyong bata ka. Kilalang kilala kita eh. Makulit ka. Hanggat hindi mo sinusunod ang mga ipinag-uutos ko sa'yo, hindi ko ibabalik sa'yo ang delikadong bagay na ito. Tama na yan. Huwag mo nang tangkain kuhain pa sa akin tong tirador mo. Kung ayaw mo, susunugin ko to. Sumunod ka na lang sa akin para hindi ka na matamaan pa. Sa huli, napagod si Tirso sa pangungulit at pagmamakaawa kay Aling Severina na ibalik sa kanya ang tirador nito. Bumuntot na lamang siya sa ginang hanggang sa makauwi sa kanilang tirahan. Masamang-masama naman ang loob ng bata na tila ba tinanggalan siya ng karapatang makahawak ng ganung uri ng armas. Kapag talaga nakatsyempo akong makuha sa iyo ang tirador ko, ikaw ang titiradorin kong demonyita ka. Nagngingit-ngit ang kalooban ng bata. Titiyakin ko talaga, aasintayin kita sa ulo. Dagdag pa ng paslit na hindi pa rin natatanggal ang panlilisik ng mga mata nito sa ginang. Nandito na tayo. Ipag-igib mo na ako't kating-katin ang buong katawan ko. Kanina pa ako naiinitan. Ay Diyos ko! Ang lagkit na ng katawan ko, 2 timba ang bitbitin mo, Hindi yung pa isa-isa. Babatukan talaga kita dyan.
Tiya, pwede bang kumain muna ako? Gutom na po kasi ako eh. Lumitaw ang ugat sa noo ni Aling Severina dahil sa galit. Aba, jasking bata ito. Ang lakas mo kagad makapagreklamo ah. Unang utos pa lang yan ha. Eh kasi naman po tiya, inutom niyo ako eh. Di pa po ako kumakain simula po kaninang umaga. Paano po ako magkakaroon ng lakas niyan na sundin ang pinag-uutos niyo? Kaya nga po ako narinirador ng mga ibon para ihawin ko o kainin ko na lang ng buhay eh. Para magkalaman po ang sikmura ko. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ni Tirso habang sinasabi niya yon sa kanyang tiyahin. Aba bakit? Pinapakain naman kita ha. Ano po? Pinapakain? Talaga po ba, tiya? Gutom nga po ako eh. Nanlilisik ang mga matang pinukulan ni Aling Severina ng mata, si Tirso. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa tumba-tumba. Sinugod niya ang batang nakahawak sa kumakalam na sikmura at hinablot ang bubot na braso ni Tirso. Napapiksi ang bata. Ikaw Tirso ha? Ang dami mong daktak. Pakakainin lang kita kapag sinunod mo ang ipinag-uutos ko sa'yo. At huwag mo kong maiyak-iyakan dyan ha? Hindi mo ako makukuha sa pag-iyak-iyak mo. Ipag-igib mo na ako. Bilisan mo na! Marahas na binitiwan ng ginang ang braso niya. Napasalampak siya sa malamig na sahig habang dumadaloy ang mga nagkalat na luha sa kanyang muka. At sige, tumayo ka dyan. Sinasabi ko sa'yong lintik ka. Sasapukin kitang lampa ka. Ang bagal-bagal mo kumilos. Bakit niyo po ako hindi na lang ibalik sa tunay kong mga magulang? Hindi po ba sabi niyo, ampun lang po ako? O kahit sa kuya ko. Ikaw na din po nagsabi sa akin noon na may pamilya ako pero bakit hindi niyo na lang po ako ibalik sa kanila? Kaysa naman po na ganito, inaabuso niyo po ako. Maarte ka ha? Isang malakas na sampal ang ipinalasap ni Aling Severina kay Tirso, dahilan upang humalik na siya sa malamig na sahig. Oo nga, tama ka. Nandidilat ang mga mata ng ginang. Ilang beses ko nang naikwento sa'yo na may pamilya ka. At ilang beses ko nang ipinamukha sa'yo na ampun lang kita. Pero ilang beses ko rin dapat sabihin sa'yo na patay na ang mga magulang mo. Patay na rin ang kuya mo. Kaya wag na wag mo na silang hahanapin. Maliwanag ba? Kahit kailan, hinding-hindi mo na sila makikita pang muli. Yan ang tatandaan mo. Tigilan mo na ang kakangawa mo dahil kung hindi, baka isama na kita sa kanila sa libingan. Gusto mo ba yon ha? Nasapo ni Tirso ang nasaktang pisngi. Namuo ang pamumula sa pisngi ng paslit dahil maliban sa magaspang ang palad ng ginang, makapal din ang kalyo nito. Gusto ko lang naman pong makasama sila nanay at tatay at kuya ko eh. Ibalik niyo na lang po ako sa kanila. Parang awa niyo na po. Ah, ganun ba? O sige, ngayon pa lang, huhukayin ko na ang magiging libingan mong bata ka para wala nang sakit sa ulo ko. Isa kang malaking konsumisyon. Hinablot muli ni Aling Severina ang braso ni Tirso upang itayo siya. Walang habas na pinagpapapalo ng ginang sa puwet ang bata. Oh, hayan! Hetong nababagay sa'yo! Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka! Ang kulit-kulit mo, ha? Eto, sige! Aray! Aray ko po! Tama na po! Tama na po! Kung ayaw mo sundin ang ipinag-uutos ko sa'yo, mabuti pa, mamatay ka na lang! Patayin niyo na lang po ako! Gusto ko na po sumama kina nanay at tatay at kuya! Ayoko na po sa inyo! Ayoko na po sa inyo! Kung yan ang gusto mo, edi sige! Halika dito! Kinaladkad siya ni Aling Severina patungo sa kusina. May kinuha itong sako sa may bodega
at walang atubiling isinilid doon ang bata. Bagay na bagay ka dyan! Teka po, ano pong gagawin niyo sa akin? Eh ano pa nga ba? Di ba ang sabi mo, gusto mo na sumama sa mga magulang at kuya mo? Hayan! Pagbibigyan kita! Tia! Tia, wag po! Wag po! Parang 100 naglililikot si Tirso na nasa loob ng sako. Pilit siyang lumabas doon dahil nahihirapan rin siya sa paghinga. Pakawalan niyo po ako! Pakawalan niyo po ako! O ngayon, gusto mong bawiin ang sinabi mo? Ayos ka rin ano? Gusto ko pa po mabuhay! Bata pa po ako! Sira ulo! Kapag mas pinili kitang buhayin, ako pa ang mapapatay mo dahil sa konsumisyon ko sa'yo. Mas mainam ng patahimikin kita para wala na akong sakit sa ulo. Parang awa niyo na po, Tia! Maawa ka naman po sa akin! Kahit kay Gatandoy niyo na lang po ako ibalik! Napahalakhak ng malakas si Aling Severina. Tingin mo ba, tatanggapin ka pa niya sa akin, ha? Paulit-ulit na lang, Tirso. Matanda na yon. Kaya ka nga niya ipinaubaya sa akin, di ba? Dahil hindi ka niya kayang alagaan. Isa pa, nagsinungaling sa'yo yon. Pinaniwala ka niyang nanay mo ko. Tapos ano, gusto mong ibalik kita sa matandang yon? Dapat nga, sa kanya ka magalit at mamuhi. Dahil sinungaling ang matandang yon. Pinabayaan ka na niya. Hindi po totoo yun. Ipinagkatiwala niya po ako sa inyo. Dahil akala po ni Lolo Andoy, mabait kang tao. Akala niya maaalagaan mo ko. Pero doon siya nagkamali. At ako rin, doon din ako nagkamali. Dahil akala ko, ituturing niyo akong anak. Ngunit hindi pala. Nagpantig ang magkabila ang tenga ni Aling Severina. Dahil doon, dinampot nito ang 2x2 at pinagahampas ang sako kung saan nakasilid si Tirso. Ah, ganon ha? Hetong tanggapin mo! Mamatay ka lang, hayop ka! Aray! Aray ko! Tama na po! Kung saan saang bahagi ng katawan tinatamaan ang paslit. Iniinda na niya ang sakit hanggang sa mapagod na lang si Aling Severina at ito na ang kusang sumukong saktan siya. Babalikan na lang kitang bata ka at sisiguraduhin ko sa'yo sa susunod na matagpuan pa kita dyan. Kutsilyo na ang bitbit ko. Umalik ang matabang babae sa tumba-tumba nito para magpahinga. Habang si Tirso naman, gayong nalamog sa pambubugbog na tinamo niya mula sa ginang, hindi nagpagapi ang murang edad na bata sa pagmamalupit sa kanya nito. May panginginig man ang buong katawan. Sinubukan niyang butasin ang sako para makalabas siya ron. Nang makawala siya sa loob ng sako, makikita na nagkaroon ng mga pasa sa iba't ibang katawan ng bata. Tinatagan na lang ni Tirso ang loob, pagapang siyang tumungo sa kanyang tiya Severina na kasalukuyan nang humihilik. Nakatulog pala ito sa tindi ng pagpaparusa sa kanya at waring napagod ito ng gusto. Maingat siyang tumayo na hindi makakalikha ng anumang ingay na magpapagising sa demonya niyang tiya. Kahit umaalog ang 2 tuhod, tinatagan na lang niya sa kahinanap ang kanyang tirador na paniguradong nasa bulsa ng bestida ng kanyang tiyahin. Sana hindi magising si tiya. Nanginginig-nginig pa ang kamay na kinapa sa bestida ng tiyahin niya ang tirador. May nakaumbok nga roon, isang paway na hugis. Marahan niyang kinuha yon mula doon, gayong may halong panginginig, hanggang sa nagtagumpay na nga si Tirso. Ayos! Nakuha ko ang tirador ko! Napakagat pa siya ng labi at buong pag-iingat na humakbang paalis sa impyernong tirahan ng kampon ni Satanas na kumupkup sa kanya. Ilang di pa na lamang ang nalalabit, makakalabas na siya nang may maapakan siyang kung anong bagay, dahilan upang magising ang kanyang tiyahin mula sa mahimbing na pagkakatulog.
At saan ka pupuntang bata ka, ha? Parang slow motion na dahan-dahang lumingon si Tirso. Tumayo ang matabang ginang at susugurin siya. Bigla namang kinabog ang dibdib niya sa takot sa tiyahin. Kaya't kahit nangihina, nagawa pa rin niyang pumulas ng takbo palabas sa bahay na yon upang takasan ang mapang-abusong tiyahin. Bumalik ka ditong bata ka! Papatayin kita! Sa bigat ng ginang, hindi nagawa pang mahabol ni Aling Severina ang bugbog saradong batang paslit. Madali itong hiningal. Takang-taka ito kung bakit pa nagawang makatakbo ni Tirso kung saan damakmak ang tinamo niyang pinsala habang nasa loob siya ng sako. At malalakas ang bawat paghampas nito ng 2x2 na pinatatamaan ang bata kung saan-saang parte ng katawan. Abay himala, buhay pa pala ang batang yon at nagawa pa akong takasan. May sapusaya tayo na. Tila sinwerte siya sa akin ngayon. Pero tingnan lang natin kung makakabalik pa yun dito. Kung hindi ba't pagtsatsap-tsapin ko ang katawan ng batang yon. Tamang-tama, may kilala akong leader ng sindikato. Mapapakinabangan ko din ang mga lamang loob ng batang yon. Mapagkakakitaan ko pa. Wala rin namang ibang mauuwian yun dito kundi itong bahay na lang ito sa gitna ng kagubatan. Tignan na lang natin kung hindi pa siya lapain ng mga mababangis na hayop dito sa kagubatan. Tignan natin kung matiis niyang hindi umuwi. Umaas ang sulok ng labi ni Aling Severina sa naisip. Pumasok na lamang ang ginang sa loob ng bahay. Samantala, si Tirso ay nagtago sa likod ng katawan ng puno ng nara, malapit sa bahay ng malupit na umampon sa kanya. Angan niya ang tirador na ginawa niya noong 8 taong gulang pa lamang siya nang sinimulan siyang gutumin ng walang nyanyang tiyahin. Hindi na ako babalik sa'yo, tiya. Kahit anong mangyari. Magpapalapa na lamang ako sa mga mababangis na hayop. Kesa naman paulit-ulit mo kung ginugutom o sinasaktan. Kayang-kaya ko ng sarili ko. Masamang binatuhan niya ng tingin ang bahay na yon kung saan kinupkup siya ng alagad ni Satanas na kanyang tiyahin. Napayukom ang kanyang kamao. Mahigpit na hinawakan ang katawan ng tirador habang napapakagat ng labi sa galit niya sa taong umabuso sa kanya. Tatalikod na siya upang lisanin ang bahay na yon nang may malakas siyang naramdaman na paparating patungo sa bahay ni Aling Severina. Dala ng kuryosidad, lumapit si Tirso sa isang puno ng nara. Inakyat niya yon hanggang sa makarating sa tuktok. Tinanaw niya kung sino ang taong paparating. Namataan niya ang isang matandang lalaking may hawak ng pamatpat na yari sa kahoy bilang tungkod nito. Ilang sandali pa, naging pamilyar sa bata ang matandang yon kung sino ito. Hindi siya nagkakamali. Ito ang matandang ibinilin siya noong 5 taong gulang pa lamang siya at sobrang liit pa lamang kay Aling Severina. Si Gatandoy! Mabilis siyang bumaba sa puno upang daluhan si Gatandoy. Nang sa gayon, isumbong niya lahat ng pang-aabuso na ginawa sa kanya ni Aling Severina. Subalit napaurong siya at malalim na napaisip. Baka ganun din ang gawin sa kanya ng tiyahin. At tama ito na hindi nga talaga mabuting tao ang matandang yon. Biglang nanumbalik sa kanyang isip ang sinabi sa kanya ni Aling Severina na sinungaling ito at talagang pinabayaan siya. Dahil din sa trauma na inabot niya sa ginang, hindi niya rin maalis sa isip na baka nananakit din ito gaya ng matandang ginang. Napayuko si Tirso at may mahinang sambit sa sarili. Marahil, hindi na lang ako hihingi ng tulong kay Lolo Andoy. Baka, mas masahol pa siya kay Tia Severina. Kaya ko na ang sarili ko. Muli ulit tatalikod ang birador na bata at tangkang aalis, ngunit may bahagi sa kanyang puso na gustong manatili sa teritoryo ni Aling Severina. Gusto niyang malaman kung bakit pumunta ron si Gatandoy
at ano ang sadya nito sa ginang. Tama, hindi mo na ako aalis dito. Tumalima muna si Tirso. Sinubaybayan niya si Gatandoy na mahina ang paglalakad dahil sa pinaglipasan na ito ng napakahabang panahon hanggang sa makarating sa tapat ng bahay ni Aling Severina. Nakailang katok din ang matanda bago ito pinagbuksan ng matabang demonyita. Gatandoy, kayo pala. Nasapupa ni Aling Severina ang dibdib dahil sa gulat. Akala ko naman ay si Tirso. Ano ba naman yan? Sinundan pa yon ng mapakla nitong pagtawa, sabay kamot sa ulo. Severina, namumutla ka yata. May ginawa ka bang kasalanan? Nasa si Tirso? Ay, halata ho bang namumutla ako? Nabigla lang naman po ako sa biglaan yung pagdating. Abay, nagulat po ako sa inyo Hindi ko akalain na sa loob lang ng 5 taon na ipinahubayan nyo sa akin si Tirso, bigla-bigla na lamang kayong darating na hindi man lang ako nakapaghanda. Di mo ba natatandaan noon, Severina? Sinabi ko sa'yo na oras na mag-10 taon si Tirso, kukunin ko na siya. May sinabi ho ba kayong ganon, Gatandoy? Tila yata wala po ako natatandaang ganon. Sarkastikong sagot ng ginang. At tila din yata, ikaw ang naunang pinaglipasan ng memorya sa ating dalawa, Severina. Ako pa kaya na higit na 3 dekadang tanda ko sa'yo, ay hindi ko makakalimutan ang binitiwan kong salita na yon mula sa'yo. Malinaw na natatandaan ko pa. Mangyaring 5 taon na po yon, Gatandoy. Tingin nyo matatandaan ko pa. At saka, bakit to ngayon lang kayo pumarito sa amin kung kailan 2 buwan nang nakakaraan ng sumapit ang 10 kaarawan ng batang inaruga ko? King-abala kasi ako, Severina, sa pagtulong sa aming baryo. Kung kaya, ngayon lamang ako sumadya sa'yo. Kailangan ko na rin isiwalat kay Tirso ang lahat tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang at nakakatandang kapatid. Biglang nandilat ang mga mata ni Tirso sa narinig mula sa matanda. Nais na niyang malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa kanyang tunay na mga magulang at kapatid. Kung kaya naman, di na siya nakatiis at lumabas na ang bata mula sa likuran ng puno ng nara. Hinarap niya ang nag-uusap na si Gatandoy at Aling Severina. Gatandoy! Ano pong tungkol sa mga magulang ko at kuya ko? Mangiyak-ngiyak ang paslit na hawak pa rin ang pinakamamahal niyang terador. Napabalikwas naman ng lingon ang matanda at di makapaniwala na nasa likuran nun si Tirso na punong-puno ng pasa at sugat sa buong katawan. Nangyari sa'yo, Tirso? Bakit ka nagkaganyan? Napalingon ulit ang matandang lalaki at sa puntong yun, nagdilim na ang aura ng pagmumukha nito na binalingan si Aling Severina. Severina! Anong ginawa mo kay Tirso? Para bang nagyelo ang buong katawan ng ginang sa matatalim na matang ipinukol ng matanda sa kanya. Wala akong ginagawa sa batang yan ba? Kasalanan niya ni Tirso. Napakakulit ng batang yan. Kung saan-saan ba naman napapadpad, kaya hayan ang napapala. Nasusugatan siya. Ang daming pasa, Tingnan mo naman. Dinuro pa siya nito na animoy ang paslit ang may kasalanan. Diba? Kaya kung ako sa'yo, Gatandoy, tuturuan ko ng disiplina ang mga makukulit na bata. Pagalitan mo, saka paluin mo ng magtanda. Gaya ng kinatatakutan niyang mga halimaw sa gabi na napapanood ni Tirso sa telebisyon o pelikula. Ganon na ganon ang nakikita niyang deskripsyon kung paano magalit si Aling Severina sa kanya. Nasanay na lang siguro dahil walang araw na hindi siya nakakatikim ng malulutong na sampal dito at mura. Sinungaling ka! Binubugbog mo ako at ginugutom! Natameme na lamang bigla si Aling Severina sa mga sinabi ni Andoy.
Pinoprotektahan ng bata ang sarili at sinasabi lamang niya ang totoo kay Gatandoy laban sa mga walang katotohanang salita ni Aling Severina. Natuto na siyang ipagtanggol ang sarili, lalo na't nandyan ang matandang ipinaubaya siya nung maliit pa lamang siya sa taong inakala niyang mapagkakatiwalaang mapapangalagaan siya at ituturing na parang isang tunay na anak. Napakawalang iya mo, Tia! Walang araw na hindi mo ako sinasaktan. Binubugbog, sinisipa, sinusuntok, pinupukpok ng kung ano-ano sa ulo. Ginawa mo akong alila, utusan, at kahit kailan, hindi mo ko itinuring na anak. Hayop! Hayop ang turing mo sa akin! Naiiyak na si Tirso sa sobrang galit. Ni Katiting, hindi man lang nakitaan ng pagkabag si Aling Severina. Sa halip, mas nilinis pa niya ang kanyang pangalan at sinubukang manipulahin ulit si Gatandoy. Oh, kita nyo na? Sumasagot-sagot pang magaling na batang yan. Yan ba ang tamang asal ng isang mabuting bata, Gatandoy? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Abay, tignan nyo, napakabastos. Hindi na ako ginalang at babaligtarin pa ako. Kilala mo ko, Gatandoy. Sabik na sabik ako magkaroon ng anak, hindi ba? Kaya ko nga lang naman siya napapalo ay dahil swail siya. Matigas ang ulo. Hindi marunong sumunod. Tumigil ka na, Severina! Tumigil ka na! Para bang umurong ang matabil na dila ng demonyita nang patahimikin ito ni Gatandoy. Aba, bakit? Bakit, Gatandoy? Tigilan mo na ang pagkukubli sa sarili mong kasalanan. Binabaligtad mo pa ang bata. Bakit? Mas naniniwala ba kayo sa batang yan? Porkit hindi nagsisinungaling ang bata, ganun ba? Mas paniniwalaan mo siya? Matagal tayong nagkasama, Gatandoy. Kaya naman, ako ang paniwalaan mo. Kitang-kita na ang ebidensya, Severina, na isa kang napakawalang kwentang magulang para kay Tirso. Tignan mo siya. Ang sama ng loob niya sa'yo. At ginugutom mo ang bata. Pero sandali lang, Gatandoy. Hindi mo siya dinidisiplina. Inaabuso mo siya. Maling-mali na ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Nagtanim pa naman ako ng mga anting-anting sa paligid ng bahay mo para lang mapangalagaan ang batang ito at hindi kayo lapitan ng mga panganib. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Aba, Gatandoy, hindi ako nagkulang sa batang yan ng paalala na wag lalabas at maninirador sa bahay na ito. Pero siya na mismo ang sumuway sa akin. Kaya paano ko siya pangangalagaan at pumirmi dito sa bahay? Walang kwenta ang mga plinanta mong anting-anting dito sa paligid ng aking pamamahay. Hindi mo pinangalagaan si Tirso, Severina. Sinasaktan mo siya. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Matigas ang kataga ng matandang lalaki na ibinato ang salitang yon kay Aling Severina. Tama lang pala ang pagdating ko dito. Dahil kukunin ko na talaga sa'yo si Tirso. Sa puntong yon, lumitaw na ang totoong kulay ni Aling Severina. Aba, kung gano'n naman pala umalis ka ng matanda ka. Isama mo na yung bibwit na yan na sakit sa ulo ko. Tsupe! Lumayas na kayo rito. Hindi ko kayo kailangan. Matapang na pagtataboy nito sa dalawa. Bago pa man makasagot si Gatandoy sa bastos na ginang, pinagsaraduan na sila nito ng malakas ng pinto. Nagnitngit sa galit ang matandang lalaki. Abat! Bastos talaga ang hinayupak na ito! Pinigilan naman kagad ni Tirso ang matandang magtatangkasa ng patulan pa si Aling Severina. Lolo Andoy, huwag niyo na po siyang patulan. Huwag niyo pong ibaba ang level niyo po sa kanya. Sa puntong yun, pansamantalang naging mahinahon si Gatandoy sa pagpigil rito ng bata. Huminga ito ng maluwag, saka siya hinarap ng matandang lalaki. Aba,
Tignan mo nga naman. Para ka na nasa ustong pag-iisip ko magsalita. Bahagyang napangiti si Tirso at nahihiyang napakamot sa likuran ng ulo. Hindi pa naman po ako hinog, Lo. Hindi pa nga po ako tuli eh. Asus, problema ba yon? E di ako tutuli sa'yo. Baka hindi mo na itatanong abay, marunong akong manuli. Pero sa tradisyon na pamamaraan nga lang. Nanlaki ang pares ng mga mata ng paslit. Napahawak pa siya sa maliit na ibon na nakaplanta sa pagitan ng kanyang dalawang ita. Napalagok pa siya ng laway nang dahil sa kaba. Ibig niyo pong sabihin, Lolo, yung pukpok po? Agad na tumango si Gat-Andoy. Hayaan mo. Hindi naman masakit yun eh. Parang kagat lang yun ng langgama. Sinasabi ko sa'yo. Dahil sa takot, napakagat na naman sa kanyang labi ang paslit. Iniisip pa lang niyang pupukpukin na ang kanyang pututoy. Sobrang sakit na. Paano pa kaya kapag aktwal na ginawa na sa kanya? Lolo Andoy. Huwag po muna. Di pa nga po pala ako tagpos. May namuong pawis sa sentido ni Tirso. Ganun ba? Abay, sayang naman pala. Magiging ganap ka na sanang binata niyan. Kapag nagkataon, mas magiging malakas ka ng talunin ang mga pumaslang sa mga magulang mo. Biglang hinatak ang karuwagan sa sistema ng paslit nang marinig ang tungkol sa kanyang mga magulang. Kilala niyo po ang pumaslang sa mga magulang ko, Lolo Andoy? Mula sa kaba ay napalitan yun ng galit. Naghari sa puso niya ang apoy na alamin ang tungkol sa nakaraan ng kanyang mga yumaong magulang. Tinanguan ulit siya ni Gat-Andoy. Batid ko, bata. Pero saka ko nasasabihin lahat sa'yo kapag nakabalik na ako sa aking baryo at sasama ka sa akin. Doon sa aking baryo, mag-e-ensayo tayo para talunin ang mga sigbin at ang namumuno sa kanila na kung tawagin ay sila kang bungo. May gumuhit na pagtataka sa itsura ng batang paslit. Lakang bungo po, Lolo Andoy? Oo, Tirso. Ang pumaslang sa iyong mga magulang. Pinangalanan na ni Gat-Andoy ang halimaw na pumaslang sa kanyang mga magulang. Nagnitngit ang kalooban ni Tirso nang dahil sa galit. Mahigpit na hinawakan nito ang tangan na tirador. Saan ko po siya matatagpuan, Lolo Andoy? Papatayin ko siya. Papatayin ko ang halimaw na yon. Teka! Magunos dili ka, bata. Nasanayin mo na kita sa aking baryo. Batay sa aking mga nalalaman. Doon kita tuturuan at didisiplinahin kung paano mo siya matatalo. Nagpalinga-linga ang matanda sa buong paligid. Nilingon muna niya ang tahanan ni Aling Severina bago pumikit at may inusal na kung anong dasal. Ano pong ginagawa niyo, Lolo Andoy? Nagtatakang tanong ni Tirso dito, ngunit mas pinaigting ng matanda ang konsentrasyon sa pag-uusal ng dasal sa bahay na tinitirahan ni Aling Severina. Lolo Andoy! Makalipas lang ang 5 minuto, nagising si Gat-Andoy mula sa taimtim nitong pagdarasal. Lolo Andoy, ano po nangyari sa inyo? Ayun ba? Tinanggal ko lang naman ang bisa ng mga anting-anting na tinanim ko sa bahay ng nagmaltrato sa'yo. Ganun po ba? Akala ko po kasi... Oo na, sige na. Pabayaan mo na ang Aling Siberinang yan. Ngayong wala na ang pangontra sa kanyang bahay, abay pabayaan mo na siyang lapain ng mga mababangis na hayop at maging lapitin ng mga masasamang elemento. Halika na, pumaroon na tayo sa aking baryo. Sige po, Lolo. Nilakad lang ng matanda at bata ang baryo Marungit kung saan nakatira ang kilalang si Gat-Andoy. Isang sikat na matandang antingero sa baryong yon. Mahigit 1 oras din ang nilakbay nila patungo sa baryo Marungit. Pagkarating nila roon, ipinakilala kagad ni Gat-Andoy si Tirso
sa mga kababaryo nito. Aking mga pinakamamahal na kababaryo, ipinakikilala ko pala sa inyo si Tirso, ang batang magliligtas sa atin mula kay Lakambungo. Malakas ang boses na pag-aanunsyo nito sa residente ng Baryo Marungit. Bigla naman tinablan ng hiya ang bata nang pagtinginan siya na napupuno ng panguhusga ng mga tao. Bulong-bulungan pa ng mga ito na bata lang siya at walang magagawa. Questionable pa ng mga kababaryo ni Gatandoy ang kakayahan at abilidad ng isang batang paslit kung paano tatalunin ang kilalang halimaw na nagngangalang si Lakambungo. Lolo Andoy, bakit niyo po ako'y pinakilala sa kanila bilang tagapagligtas ng Baryo Marungit? Hindi ko po maintindihan. Isa lang po akong bata at sabi niyo po, sasanayin niyo pa po ako para sama-sama po natin siyang kalabanin. Dahil yun ang nasa propesiya. Ano po, Lo? Propesiya? Nakita ko sa aking pangitain na ikaw ang magiging tagapagligtas ng Baryo Marungit. At ilang beses ka ring naging laman ng aking panaginip, lalo na yung bitbit mong tirador. Tinukoy ni Gatandoy ang hawak na tirador ng bata. Ito po? Ito pong tirador ko? Oo, yung tirador mo na yan ang tatalo sa mga sigbin at kay Lakambungo. Pero po, Lolo Andoy, hindi naman po lahat ng panaginip ay nagkakatotoo eh. Kabaligtaran pa nga po ang iba. Hindi pa nagkakamali ang aking mga pangitain, Tirso. Kung ganun po, Lolo, ano po yung nakikita niyo sa hinaharap? Napailing na lamang si Gatandoy. Yun pa lamang sa ngayon. Maghintay ka sa mga susunod ko pang sasabihin sa'yo. Nagpalinga-linga ang batang si Tirso sa paligid. Hindi pa rin naaalis ang mga mapanghusgang mga mata ng taga-Baryo Marungit sa kanya. Huwag mo na lamang silang pansinin, Tirso. Mas nakikita lang nila kasi ang panlabas mong anyo kaysa sa tunay mong kakayahan. Pero ganun pa man, nasabi ko na sa kanila ang aking pangitain sa baryong ito. Subalit po, nababahala po ako, Lolo Andoy. Lalo na po ngayon, inanunsyo niyo po sa kanila na ililigtas ko po sila. Baka po umasa sila sa akin. Hindi yan. Malaki ang kumpiyansa ko na tama ang aking pangitain. Basta ito ang tatandaan mo. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Makailang ulit na nagpakawala ng buntong hininga si Tirso. Lolo Andoy, hindi ko pa rin po maintindihan eh. Sino po ba sila Kambungo? Paano po niya napatay ang mga magulang ko? May nabanggit din po kasi sa akin si Tia Severina na may kuya po ko. Buhay pa po ba si kuya o patay na rin? Gaya ng nanay at tatay ko. Inaya na muna siya ni Gatandoy na pumasok ng kubo upang masinsinang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Pinahinahon siya ng matandang antingero. Matama namang nakinig si Tirso dito. Ganito, bata. Pakinggan mong mabuti. Si Lakambungo ay isang napakalakas na uri ng aswang. Dati siyang may kakayahang gumamit ng itim na kapangyarihan noong hindi pa siya nagiging halimaw sa gabi, gaya ng iyong mga magulang. Bumakas ang pagkagulat sa itsura ni Tirso. Mga mangkukulam po si nanay at tatay dati? Kagyat na tumango si Gatandoy sa nakakunot noong bata. Oo, kasama nila si Lakambungo noon na gumagamit ng itim na mahika para kulamin ang kanilang mga kaaway. Nanaiskam kami ng kanilang lupa dati sa isang tagong baryo. Payag nito sa kanya. Napapayuko na lamang ang bata sa naririnig niyang kwento ng kaharap. Don Julian ang tunay na pangalan ni Lakambungo noon. Binansagan lang siyang Lakambungo nang mabalitaan namin dito sa Baryo Marungit
ang pamumuno niya sa lungga ng mga sigbin. Hindi ko po maintindihan, Lolo Andoy. Bakit po pinatay ni Don Julian na sila kambungo na ngayon ang aking mga magulang? Kung dati po pala silang magkasamang nangungulam nun laban sa gustong umangkin sa kanilang teritoryo. Napasinghap muna si Gat Andoy bago nito siniwalat kay Tirso ng diretsyo ang dahilan. Dahil sa kasakaman na rin ni Don Julian sa itim na kapangyarihan. Ibig sabihin, naging sakim po si Don Julian? Ganun na nga, Tirso. Ganun na nga. Gustong mapasa kamay ni Don Julian ang itim na aklat ng mga magulang mo para mas maging malakas pang mangkukulam. Ngunit, hindi yun ibinigay sa kanya ng mag-asawa. Kung kaya, dinaan ni Don Julian sa marahas na pamamaraan. Ano pong nangyari? Naggantihan sila ng itim na kapangyarihan sa isa't isa. Walang ayaw magpatalo. Pero dahil mas malakas ang iyong mga magulang at dalawa sila kumpara kay Don Julian at nasa kanila pa ang makapangyarihang itim na aklat, nasugpo nila si Don Julian. Ginamitan din nila ito ng kakaibang sumpa nang sa gayon, hindi na ito makagamit pa ng nalalaman ito sa pagiging isang mangkukulam. Pero, paano nga po napaslang ni Don Julian ang mga magulang ko, Lolo Andoy? Naaatat na may halong galit na si Tirso na malaman kung paano namatay ang kanyang ina't ama sa kamay ni Don Julian. Dahil sa sumpa na ibinigay ng iyong mga magulang kay Don Julian, ay naging halimaw ito na nagpapalit ng anyo sa pagsapit ng gabi. Ganun po ba? Naibaba ng bata ang tingin sa kanyang narinig. Ang punteriya talagang paslangin ni Don Julian, kundi ang anak nila. Yun ay walang iba kundi ikaw. Ikaw, Tirso. Dahil bagong panganak pa lamang ikaw noon. Itinuon ni Don Julian ng gabing yon ang kanyang balak na patayin ka nung sanggol ka pa lamang. Natunugan ng mga magulang mo ang masamang plano ni Don Julian dahil na rin sa tulong ko. Kayo po? Tama ka. Matalik kong kaibigan ng ama mong si Tarsing. Kilala ko siya nung kabataan niya bilang isang mahusay na mangangaso. Isang mahusay na mamamana ng mga hayop. Hindi naman makapaniwala si Tirso sa deskripsyon ng kwento ni Gat Andoy sa kanyang ama. Talaga po? Mangangaso po si tatay? Manghang tanong ng bata. Oo, tama ka. At nagmana ka sa kanya, Tirso. Di ba ikaw naman magaling kang manirador? Opo. Pero, paano po napunta si Tatay Tarsing sa pangungulam? Ang ina mong si Tere ang may alam talaga sa itim na kapangyarihan ng dalagita pa ito. Na-impluwensyahan lamang ang ama mo ng iyong ina. Pero sandali lang, mabalik tayo kung paano napaslang ang iyong mga magulang ni Don Julian. Bumalik ulit sa pagiging seryoso ang itsura ni Tirso at mataman na nakinig kay Gat Andoy. Ako ang nagpaalam kina Tere at Tarsing ng magiging kapalaran nila sa kamay ni Don Julian dahil nakakakita ko ng pangitain sa hinaharap. Nakita ko na mamamatay sila. Pero bakit po sila namatay, Lolo? Kung ipinaalam mo naman pala na magiging ganun po ang kapalaran nila sa lakambungo na yun. Dahil tinanggap na nila. Ano po? Gulat ang ekspresyong hindi makapaniwala ang bata. Sa halip na baliin nila ang magiging kamatayan nila kay Don Julian, tinanggap na nila kesa ikaw ang maging kapalit. Hindi pwede to, Lolo Andoy. Bakit po? Bakit nila tinanggap ng ganun-ganun na lang ang naging kamatayan nila? Lolo Andoy, ikaw lang naman ang nagsabi nun
Bakit nila tinanggap ang naging hatol mo ng kamatayan sa kanila? Hindi ka naman Diyos para kunin ang buhay nila. Patawad, Tirso. Sinubukan ko rin silang pigilan. May iba pang paraan para pare-pareho kaming makaligtas nun sa kamay nila Kambungo. Pero bakit nila tinanggap ang kamatayan nila? Bakit, Lolo Andoy? Bakit? Hindi na maawat ang bata sa kakaiyak. Panay lamang ang paghagulgol nito. Hinahagod na lamang ni Gat Andoy ang likuran ni Tirso nang sa gayon kahit paano ay mapagaan nito ang kalooban niya. Lolo Andoy, ang sakit-sakit na po talaga ng dibdib ko. Para na po sa sabog. Wala na tayong magagawa, Tirso, kundi tanggapin ang nangyari sa mga magulang mo. Oo, may ibang paraan para makaligtas kayong tatlo. Pero kung mangyari yon, baka ang kuya mo naman ang mamatay sa araw na yon mismo. Mula sa nakasubsob na muka, sa magkadikit niyang tuhod, napaangat ang ulo ni Tirso. Bakit po, Lolo Andoy? Ano pong meron sa kuya ko? Dahil ayon naman sa hawak kong anting-anting, nung panahong yon, makakatakas kayo kay Lakambungo. Ngunit hindi si Joaquin, nabihag niya noon. Kaya wala rin ako nagawa, kundi hayaan na lamang ang tatay at nanay niyo. Pinalis ng bata ang nagkalat na luha sa kanyang mga mata, saka lumapit kay Gat Andoy upang alamin naman ang tungkol sa kanyang kuya Joaquin. Buhay po. Buhay po si Kuya, Lolo Andoy. Oo, Tirso, tama ka. Buhay nga ang kuya mo. Kung ganun po, paano niyo po nalaman na buhay siya ngayon? Eh, hindi pa po natin alam kung nasan siya. Dahil gaya mo, Tirso, may anting-anting din siya mula sa akin. May dinukot sa bulsa ng suot nitong salawal ang matandang antingero. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ibinida sa kanya ni Gat Andoy ang nagliliwanag na hugis at sulok na anting-anting. Pareho ko sa inyong isinuot ito ng kuya Joaquin mo. Nung araw bago sumalakay at lapain nila Kambungo ang mga magulang nyo sa mismong tahanan nyo. Kitang-kita mo naman, nagliliwanag pa. Ibig sabihin lang nito, buhay pa si Joaquin, ang iyong kapatid. Pahayag pa ng matandang antingero. Kung nabiyag nga po nun si Kuya Joaquin at meron po siyang anting-anting nyo na gaya po ng sakin, paano po tayo makasigurong nakaligtas po si Kuya sa kamay nila Kambungo? Di po ba? Biyag po siya ni Tonulyan? Ano pong kakayahan ng anting-anting ni Kuya Joaquin na bigay mo po sa kanya at ng sakin? Nasaan po ang anting-anting ko? Napataas ang sulok ng labi ni Gat Andoy sa tanong ng batang paslit. Hindi mo malalaman kung nasaan ang anting-anting mo. Ha? Bakit po? Meron po bang ganun? Oo, at ako lang ang tanging antingerong nakakagawa nun. Hindi po kita maintindihan, Lolo Andoy eh. Espesyal ang anting-anting na ipinagkaloob ko sa inyo na hindi nyo basta-basta makikitang magkapatid. Ibig po bang sabihin nun, invisible po ang anting-anting? Isang tagabulag na anting-anting ang meron kayong magkapatid. Umakas muli ang pagtataka sa itsura ni Tirso. Paano po namin makikita ang anting-anting po namin kung invisible nga? Saka, ano-ano pong kakayahan ng meron po nun sa amin ni Kuya? Tagabulag mong anting-anting ay may kakayahang makakita ng malayuan mula sa dilim. May dinukot muli si Gat Andoy sa kanyang supot na nakakabit sa kanyang tagiliran. Itong hugis at sulok na anting-anting, kung makikita mo, napakaliit ng mata nito, pero kayang-kaya nitong makakita mula sa malayo. Pinatakan ko ito ng dugo mula sa kwago at humingi ng gabay mula sa diwata ng gabi. Kaya napaka-espesyal nito. Kagaya ng anting-anting na ito, ang anting-anting
na meron ka ngayon. Ngayon po naiintindihan ko na kung bakit may kakaiba po akong katangian na makita yung inaasinta kong mga ibon sa pagtitirador ko. Oo, tama ka. Ganun na nga. Kaya pahalagahan mo ang kakayahan ng sagabulag na anting-anting na meron ka at gamitin mo sa kabutihan upang labanan ang mga masasama. Si Kuya Joaquin naman po, ano pong meron ng sagabulag niyang anting-anting? Sa Kuya Joaquin mo naman, ang sagabulag na anting-anting niya ay may kakayahang maproteksyonan siya mula sa dilim, mula sa panganib, mula sa halimaw. Gaya ng ginawa kong anting-anting mula sa iyo, may gabay din siya mula sa diwata ng gabi at may dugo ng uwak. Isang puting uwak. Puting uwak po? Kakaiba naman po yun. Oo, kaya kung biyag man si Kuya Joaquin mo ngayon nila Kambungo, hindi siya mahahawaan ng pagiging dugong aswang nito dahil may anting-anting siya mula sa akin. Lolo Andoy, nararamdaman niyo po ba kung nasan si Kuya Joaquin ngayon? Nasa kamay pa rin po ba siya nila Kambungo? Oo, nasa kamay pa rin siya ng pinuno ng mga sigbin at tiyak akong pinalaki siya ng halimaw na yon mula sa kasinungalingan. Pansamantalang yumuko ang batang si Tirso matapos magkwento si Gat Andoy tungkol sa kanyang pamilya. Iniisip niya kung ano ang maaaring gawin para tuluyan silang magkasama ng kanyang kuya. Maya-maya pa, napaangat ulit siya ng ulo. Malinaw na malinaw at kitang-kita sa itsura ng bata ang pagiging determinado. Lolo Andoy, turuan niyo na po ako ng mga nalalaman niyo. Ililigtas ko po si Kuya Joaquin mula sa kamay nila Kambungo. Tangkang tatayo na sana si Tirso, subalit pinigilan siya ni Gat Andoy. Sandali lang bata, sandali lang. Kumalma ka muna dyan. Bakit po Lolo Andoy? Gusto ko na po makapiling ang kuya ko eh. Mabigat na kalaban sila Kambungo. At saka, kahit ako nga na pinakamakapangyarihang antingero dito sa Baryo Marungit, wala ko nagawa. Naunahan ako ng takot at karuwagan ko dahil napakalakas talaga ng halimaw na yon. Lalo't may alam din siya sa itim na kapangyarihan. Mamaya, kapag sapit ng hating gabi, siguradong meron na namang iaalay sa kanya na isa sa taga-Baryo Marungit para gawin niyang lamang tiyan. Pupunta po rito sa Baryo Marungit mamayang gabi sila Kambungo, Lo. Gaya ng kuya mo, hawak ng mga sigbin na yon ang baryo na ito. Kung ganun, bakit hindi po kayo lumaban, Lo? Mahina na ako, Tirso. Di ko na kayang labanan ng mga alagad ng dilim na yon. Kaya, gusto kong ipasa sa kagaya mong maliksi, matalino, at matapang na bata ang mga nalalaman ko para talunin sila. Lalong-lalo na sila Kambungo. Malalim na napaisip din ang paslit sa sinabi ng matandang antingero. Nakikita ko sa iyo na sa murang edad pa lamang na 10 taong gulang, marami ka nang nalalaman dito sa mundo. Kaya pagpaplanuhan muna natin ang lahat ng ito bago mo salakayin ang kuta nila. Ano pong maaari nating gawin, Lolo Andoy? Ang unang hakbang ay ang magsanay. Puspusang pagsasanay sa abilidad mong paninirador. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang batang mahusay manirador at ang matandang antingero. Baka kasi sumapit na ang dilim at dumating na sila Kambungo at ang mga alagad nitong sigbin para kumuha na naman ng panibago nitong magiging biktima o alay sa Baryo Marungit. Sa gitna ng katirikan ng araw, pursigidong nagsasanay si Tirso gamit ang kanyang tirador. Inihilera ni Gat Andoy ang mga latang patatamaan niya ng kanyang sandata mula sa malawak na lupain yon, 10 kilometro mula sa kinatatayuan ng bata.
May nakasukbit na supot si Tirso sa kanyang bewang na naglalaman ng mga bato bilang bala o proyektil upang tirahin ang bawat lata mula sa malayo. Handa ka na ba, bata? Pasigaw na tanong ni Gatandoy mula sa 10 kilometrong layo mula sa kanya. Pinantayan din ni Tirso ng sigaw ang tanong ng matandang antingero. Opo, Lolo! Handang-handa na po! Hindi na hinintay ni Tirso na sumagot pabalik ang matanda sa kanya dahil iniisip niya na baka hindi siya marinig nun dahil medyo bingi na ang matanda. Kumuha na lamang siya ng bala mula sa supot at inasinta niya mula sa malayo ang target na lata. Ipinikit niya ang kaliwang mata. Hinigit ang goma na nasa terador. Maigi yung itinutok ng bata sa mismong tatamaan. Nang may sapat na lakas na ang kanyang kamay, pinakawalan na ni Tirso ang goma na may kasamang bato. Hindi batid ng bata kung aabot ang bala niya para patamaan ang latang nasa 10 kilometro ang layo. Hanggang sa makarinig siya ng kalansing ng latang bumagsak. Ayos! Natamaan mo, bata! Malawak na napangiti si Tirso. Halos magtatatalon sa tuwa ang paslit na nagtagumpay niyang sapulin ang punteriya. Sigaw siya ng sigaw sa sobrang galak. Tinungo naman siya ni Gatandoy na nagbubunyi din ang kalooban sa tagumpay nitong masapul ang lata mula sa 10 kilometro ang layo. Hindi pa rin po nawawala ang bisa ng invisible anting-anting nyo sa akin, Lolo Andoy. Hindi na anting-anting na ipinagkaloob ko sa iyo ang gumawa nun, kundi ang sarili mong kakayahan, Tirso. Bahagyang ginulo ni Gatandoy ang buhok ng bata dahil natuwa ito sa angking niyang abilidad. Manang-mana ka talaga sa Tatay Tarsing mo. Naalala ko nung kabataan pa lamang ni Tarsing. But ang husay-husay na talagang mamana't umasinta. Binuhay mo ang alaala ng ama mo, Tirso. Salamat! Nangingilid ang luha nito habang nagbibitaw ng makabagbag damdaming mensahe para kay Tirso. Mahigpit na niyakap niya naman pabalik si Gatandoy. Salamat din po sa inyo, Gatandoy. O siya, sige na. Tama na ang drama. Ituloy na natin ang pagsasanay mo. Tumingala si Gatandoy. Ramdam na nito ang papadilim na kalangitan. Kaya naman, bago pa sakupin ng dilim ang buong paligid, mas pinag-ibayo pa ng matanda ang pag-iensayo ni Tirso. Panay-tira lang si Tirso upang patamaan ang mga latang nakahilera mula sa malayo. Sanay na siyang gamitin ang bagay na yon. Para na niya itong isang matalik na kaibigan. Dahil nakakasundo niya ito kung paano pupuntiryahin ang kanilang magiging kaaway. Sunod-sunod na kalansingan ang maririnig nang mabilis pinagsasasapul ni Tirso ang mga lata. Walang palya ang paslit sa pagtira. Ni isa, hindi siya sumablay man lang na hindi niya matamaan ang mga target. Isang palakpak naman ang natatanggap ni Tirso mula sa matandang antingero. Pagkatapos ng ibayong pagsasanay sa pagtitirador, may ibinigay na panibagong supot si Gatandoy kay Tirso. Ipinaliwanag nito kung ano yon na maaaring makatalo sa mga sigbin na alagad nila Kambungo. Ipinahiram din muna ni Tirso sa matanda ang tirador nito. Mula sa katawan ng tirador, tila ba may plinanta doon si Gatandoy na anting-anting. Taimtim din nito yon dinasalan nang sa gayon mas lumakas ang sandatang gagamitin niya. O Tirso, heto na ang tirador mo. Maraming salamat po talaga, Lolo Andoy. Ilang oras na lang din ang nalalabi. Naway, magtagumpay tayo mamayang gabi. Pagkagat ng dilim, naghanda na ang baryo Marungit sa pagdating ng mga sigbin at nila Kambungo. May bitbit man takot ang mga kababaryo ni Gatandoy. Nagtitiwala pa rin sila sa Poong May Kapal na maghahari ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Naasahan din ng lahat na maililigtas sila ng batang mahusay sa tirador na si Tirso
na sa mga oras na yun ay nakakubli na upang palihim na salakayin ang mga alagad ng dilim. Kapag nagkataong magpumilit ang mga itong sakupin ang baryong yun. Aking mga kababaryo, magtipon-tipon tayo. Paparating na namang muli ang ating pinangangambahang lahat. May magbubuwis na naman ng isang buhay upang hindi tayo lapain ng mga sigbin. Kailangan wala nang magsakripisyo. Hanggat maaari, ipaglaban natin ang ating karapatan at lupain. Maski ang kanya-kanya nating buhay, nahiram lang natin sa puong may kapal. Sabay-sabay namang nagsigawan ang mga residente ng Baryo Marungit. Ilang sandali pa, natahimik ang lahat nang makarinig sila ng malakas na huni ng isang nilalang. Nilibot ni Tirso ang kanyang paningin na nagtatago sa kumpul-kumpul na dahon sa taas ng puno. Ganon din ang mga tao sa Baryo Marungit nang kanilang marinig ang makapanindig balahibong tunog na yon na nililika ng isang hindi pangkaraniwang hayop. Huni yun ng malakas na pag-alulong ng nakakatakot na nilalang. Hudyat na paparating na ang mga halimaw. Nariyan na sila! Mga kababaryo! Nariyan na sila! Magsihanda na kayo! Mahigpit na naghawak-hawak kamay ang mga naninirahan sa Baryo Marungit. Tinatambol ang puso ng lahat, lalo na't alam nilang paparating na ang mga aswang sa kanilang baryo. Hanggang sa dumating na nga ang mga ito na may nakakatakot na anyo. Hawig na hawig ng chupacabra ang mga sigbin na nasa likuran nila Kambungo. Pare-parehong nakaporma ang mga ito ng pagsugod. Labas ang maiitim na dila. Tumutulo pa ang malapot na laway sa lupa. Nanlilisik ang mapupulang mga mata. May mga nakalitaw ding mga tinik na nakabaon sa likuran ng sigbin. Habang ang buntot ng mga ito ay kumakawag-kawag na may mga tinik din. Nasa unahan naman ang nakakakilabot na itsura nila Kambungo. Di gaya ng mga alagad nitong sigbin na nakapormang aso. Sila Kambungo naman ay parang tao na komportable lamang na nakatayo. Itim ang buong itsura nito, subalit sandamakmak na tinik ang nakabaon sa katawan ng halimaw. Nanlilisik din ang mga mapupulan nitong mga mata. Bumati si Gatandoy kay Lakambungo, gayong umaalog ang dalawang tuhod nito sa takot sa kaharap. Magandang gabi sa iyo, pinuno ng mga sigbin. Kagalang-galang na Lakambungo. Napaawang ng bibig si Lakambungo. Litaw na litaw tuloy ang matatalim nitong mga ngipin, bahagya pang kumislap mula sa liwanag ng buwan. Kasunod noon, ang nakakapangalisag nitong pagngiti. Walang maganda sa gabi, Andoy. Kung ganon, bakit ka nakangiti, Lakan? Dahil makakasipsip na naman ako ulit ng sariwan dugo ng Baryo Marungit. Takam na rin akong makalasa ng laman loob ng isang tao ngayong gabi. Umalulong ang mga sigbin. Mas nakakapangilabot ang gabing yun sa Baryo Marungit dahil doon. Hindi lang maganda ang gabi ko. Dahil plinantahan mo na naman ng mga proteksyon para sa aming mga aswang ang teritoryo nyo. Kita mo, hindi makapasok ang aking mga alagad. At umuusok ako kapag nagtatangka kong humakbang palapit sa teritoryo nyo. Dismayadong pahayag ni Lakambungo. Patawarin mo ako, Lakan. Nakalimutan ko palang kontray ng bisa ng mga ibinaon kong anting-anting para makapasok kayo sa aking teritoryo. Abay, matanda na talaga ako. Hindi ko naalala. Masyado lang akong abala upang pangalagaan ang aking mga nasasakupan. Tumahimik ka, Andoy! Wag na wag mo kong lolokohin. Sinadya mo ito para hindi mo kami papasukin dito at ang mga alagad kong sigbin. Sinasabi ko sa'yo, dadanak ang dugo sa Baryo Marungit
kapag hindi mo sinunod ang aking gusto. Nakipagsukatan pa ng mga mata si Gatandoy kay Lakambungo na tila ba may kuryenteng nagtagpo sa masasamang titig ng dalawa. Ang kaninang karuwagan na nararamdaman ng matandang antingero sa makapangyarihang aswang nakaharap, ngayon ay napalitan ng tapang niya upang ipagtanggol ang kanyang mga kababaryo. Hinahamon mo ba ako, Andoy? Bakit kung makatingin ka sa akin parang gusto mo kong kantihin? Sa mga sandaling yon, ibinaba ni Gatandoy ang kanyang tingin. Sinukuan na nito ang pakikipagtitigan sa halimaw ng matagal. Hindi naman, Lakan. Natatakot lang kasi ako sa aking mga kababaryo. Ayoko na may isa na namang masawi nang dahil lang sa katakaman mo sa laman. Kung ganon, hindi mo ako susundin. Yumabong ang mga tinik sa likuran ni Lakambungo. Tila ba tinatakot na siya nito upang hindi na kumontra pa. Napunayon ni Gatandoy, kaya kusa na itong pumayag na piliin kung sino ang panibagong alay na papapakin ng pinuno ng mga sigbin. Mabuti na't nagkakaliwanagan tayo, Andoy. Napuno ng takot ang residente ng Baryo Marungit sa malagim na tawang yon ni Lakambungo. Ano pa ang inihintay mo, Andoy? Ipili mo na ako na magiging hapunan ko sa gabing ito. Dahil gutom na ako. Tumalima na si Gatandoy. Hudyat na yon upang kumilos ang batang si Tirso at paunang tiradurin ang sigbin na kanina pa nagpapalinga-linga sa madilim na paligid. Hinahanap yata ng pang-amoy nito ang katawang lupa niya na natatakam sa isang sariwang laman ng isang paslit. Nang makatunog ang sigbin na yon na nakatago siya sa puno ng kamagong, nagngit-ngit ang mga ngipin nito at nagtangka na sanang aalulong. Palit agad niya itong pinatahimik ng bala niya. Sakto, pagbukas ng bibig ng sigbin, shoot yun sa bunganga hanggang sa lalamunan. Nagtagumpay ang bata. Di kalaunan, biglang nag-apoy ang buong katawan ng sigbin. Nagliyab yun at mabilis na naging abo at sa kanilipad ng hangin. Naalarma ang grupo ni Lakambungo sa mabilis na nangyari sa pagkamatay ng alagad nito. Anong nangyari? Bakit may namatay sa aking kampo? Sinong may kagagawa nito? Bumaling ang pinuno ng mga sigbin kay Gatandoy. Ikaw ba, Andoy? Ikaw ba ang pumaslang sa alaga ko? Malagim ang tinig na galit sa matandang antingero. At paano ko naman magagawa yon? Kasalukuyan ako naghahanap ng alay para sa'yo. Ewan ko. Baka may ginagawa kang orasyon na hindi ko alam. Baka nakakalimutan mo. Kaya ko ring gawin sa'yo ang ginawa mo sa alaga ko. Wala nga akong alam. Aminado naman akong mas malakas ka kaysa sa akin, Lakan. Hindi kita kayang tapatan. Kaya pwede ba? Sinubukan pasukin ni Lakambungo ang teritoryo ni Gatandoy, ngunit hindi magawa-gawa ng halimaw dahil sa proteksyon ng anting-anting ng matanda na naitanim nito bago pa dumating ang nakakatakot na Lakan. Papasukin mo ko, Andoy, kundi papatayin ko kayong lahat. Kontrain mo mga anting-anting mo! Nagsisigawan na ang mga kababaryo ni Gatandoy. Sabay-sabay na rin kasing sinisira ng mga sigbin na alaga ni Lakambungo ang nagsisilbing sa gabulag na kalasag na kapangyarihan ng mga anting-anting ni Gatandoy. Ano? Ayaw mong kontrahin? Pues, mag-uusal ako ng nakamamatay na orasyon. Bibigkas na sana ng itim na mahika ang aswang nang mapaigik ito ng malakas sa sobrang sakit dahil may tumamang kung ano sa likuran niya. Sunod-sunod na nasusunog ang buhay ng mga alaga ng nag-anyong halimaw na si Don Julian hanggang sa kumalat ang abo sa buong paligid. Patuloy naman na napapaaray sa sakit si Lakambungo.
Ano yun? Sobrang sakit! Ah! Ang sakit! Aray! Nasusunog ang balat ko! Ah! Paglingon nito, di inaasahan ng halimaw na nauubos na pala ang alagad nitong mga sigbin. Tanging mga usok na lamang na galing sa naaabong mga aswang ang nakikita nito sa paligid. Sinong may kagagawa ng lahat ng ito? Magpakita ka! Harapin mo ko! Sa panggigigil ni Lakambungo, naikuyom nito ang matitinik nitong mga kamay. Bumaon ang mga matatalim at mahahabang kuko nito sa kanyang palad. Sa mga oras na yon, biglang nahawi ang usok at lumabas ang isang batang nakapormang maninirador. Ikaw! Ikaw ang tumalo sa alagad kong mga sigbin! Tipid na napangisi si Tirso. Ako nga! Bakit? At ako rin ang papaslang sa'yong halimaw ka! Matapang na saad ng batang mahusay manirador. Sa tingin mo ba, matatalo mo ko ng ganun-ganun na lamang? Gamit yung walang kwenta mo sa data? Nagpapatawa ka! Tinirador bigla ni Tirso ang gahiganting paa ni Lakambungo. Bumagsak ito sa lupa at nahirapang tumayo. Hindi ito maaari. Paano ako natatablan yan? Imposible! Hindi ako natatablan ng bala ng baril at kahit na ano. Inirasyonan ko ang sarili ko na maging malakas. Pero bakit? Dahil hindi ordinaryong bala lamang ang ipinukol sa'yo ni Tirso. Napalingon si Lakambungo sa matandang sigat Andoy. Anong kinalaman mo dito, Andoy? Kaano-ano mo ang batang yan? Sarkastikong natawa sigat Andoy. Apo ko lang naman ang pupuksa sa'yo, Julian. At yung bala na tinira niya sa'yo at ang pumaslang sa mga alagad mo ay buto ng prutas na tinatawag na bignay o bitaog. Isang malaanting-anting na buto ng prutas laban sa masasamang espiritu at mga nilalang ng dilim na kagaya nyo. Napansin ni Lakambungo ang nakabaong dilaw na buto ng prutas sa hita nito. Sinubukan nito yung dukutin, ngunit nabigo ito. Mas lalo lamang kasing humihiyaw sa sobrang sakit ang halimaw. Naririnig naman ng pinuno ng mga sigbin ang unti-unting paglapit ng bata sa kanya. Napaangat ang ulo ni Don Julian mula sa anyong halimaw. Nakatutok na rito ang tirador na tatapos sa buhay ng pinuno ng mga sigbin. Halimaw ka! Nasaan ang kuya ko? Saan mo siya dinala? Sabihin mo! Napahagik-gik na lamang si Lakambungo. Sinong kuya mo? May kapatid ka? Oo! At alam kong tinatago mo siya! Nasaan si Kuya Joaquin? Inilapit pa ni Tirso ang tirador nito sa mukha ng halimaw na si Lakambungo. Nasaan siya? Sabihin mo! Hinding-hindi ko sasabihin sa'yo kung nasan siya. Mamatay man ako sa katawang halimaw na ito. Wala akong sasabihin sa'yo. Dahil isa ka lang kapiranggot na nilalang na madali kong tatalunin. Papakawala na sana ni Tirso ang bala ng tirador nito nang biglang marindi siya sa pinakawalang pagsipol ni Lakambungo. Nabitiwan niya ang mahiwagang tirador at napahawak siya sa magkabilaan niyang tenga. Ganon din si Gatandoy at ang mga kababaryo ay napatakip ng kanya-kanyang tenga sa tindi ng tunog na yon na ginawa ng halimaw. Sa pagkakataong yun ay nakuha ni Lakambungo na tumakas. Matapos mabura sa pandinig nila ang ingay, dinampot kagad ni Tirso ang kanyang tirador. Tuluyan na ring nawala sa paningin nila si Don Julian. Nawala! Wala na sila kang bungo! Buisit! Dismayadong dismayado ang paslit na nakatakas sa kanya ang pumaslang sa kanyang mga magulang. Nandun na eh! Nasa harapan ko na siya!
Pakakawalan ko lang ang bala ko. Kaso, hinayaan ko pang makatakas. Buwisit! Buwisit talaga! Tirso! Tirso, iho, tama na yan! Huwag kang magalit sa sarili mo. May pagkakataon pa para makasagupa mo ulit siya. Magtiwala lang tayo. Mahigpit na niyakap siya ni Gatandoy upang huminahon. Huwag kang mag-alala. Magsasanay na lang ulit tayo para mapalakas ang Biglang sumuka ng masaganang dugo si Gatandoy sa di malamang dahilan. Natalsikan siya sa muka. Gulantang ang bata pero natauhan din siya nang may halimaw na isa ring sigbin ang sumaksak sa matandang antingero. Kasabay nun, ang biglaan din itong pagbagsak sa lupa at nawalan na kagad ng hininga. Lolo Andoy! Lolo Andoy! Hindi! Atakas na sana ang lumilipad na sigbin na pumaslang sa kanyang Lolo Andoy nang alerto niyang pinatamaan ito sa likuran na tumama sa likod ng puso nito. Tumagos ron ang espesyal na bala ng kanyang tirador. Bumulusok pa ibaba ang lumilipad na sigbin. Ikalaunan, nagbago kagad yun ng anyo mula sa pagiging halimaw hanggang sa pagiging tao. Namukaan niya kagad kung sino ito. Yun ay walang iba kundi si Aling Severina. Ito pala ang tinawag nila Kambungo nang sumipol ito. Ang kanang kamay na pinuno ng mga sigbin. Ilang sandali pa, tuluyan na ring hinipan ng hangin ang katawan ng aswang niyang tiyahin. Mas pinagtuunan naman ni Tirso ng atensyon si Gatandoy. Nagluluksa na siya nang makumpirmang hindi na nga nagising pa ang kilalang matandang antingero sa Baryo Marungit. Humingi siya ng tulong sa mga kababaryo ng matanda. Subalit maski ang mga ito ay walang nagawa kundi ang tumangis. Hindi! Lolo Andoy! Huwag mo akong iwan, Lolo! Lolo Andoy! Ilang linggo lamang ang lumipas ay inilibing din niya ang kilalang antingero sa baryong yon. Ipinangako ng batang si Tirso sa Baryo Marungit na tutugisin niya sila Kambungo para isakatuparan na wala ng banta pa sa kani-kanilang buhay. Ipinapangako ko sa inyo na babalik ako rito sa Baryo Marungit. Nabitbit ko ang magandang balita para sa ating lahat. Gamit ang mga natutunan ni Tirso tungkol sa Lolo Andoy niya, natukoy na niya kung saan naglulungga sila Kambungo, sa may kuweba sa Bundok Ibog. Nararamdaman na rin kasi ng bata ang sagabulag niyang anting-anting na tinuturo kung nasaan ang kanyang Kuya Joaquin. Kulang-kulang 5 oras ang nilakad ng paslit na mahusay sa terador bago siya nakarating sa bundok ng Ibog. Laking pasasalamat na rin niya sa Panginoon dahil nakaligtas siya mula sa mababangis na hayop at wala siyang nakaengkwentrong mga masasamang elemento. Sa wakas, nandito na rin ako. Natuntun ko rin kung saan naglulungga ang halimaw na yon. Nilibot ni Tirso ang bundok na yon hanggang sa matagpuan na nga niya ang malaking kuweba. Pasado 7:00 na ng gabi nun nang napansin niya mula sa dilim na may nagbabantay mula sa bunganga ng kuweba na sigbin. Ayop, may mga natitira pa pala sa kanila. Pinagana ng bata ang abilidad niya na makakita mula sa dilim. Sinipat niya ang nasa loob ng kuweba. Laking gulat niya na nandoon ang halimaw na sila Kambungo at para bang may kasama itong binata na nasa kanyang palagay ay ang kanyang Kuya Joaquin. May ibinubulong ang halimaw dito na kung ano. Mula sa matalas niyang mga mata, kitang-kita niya para bang nai-hypnotismo na ang binata at tila makokontrol na nito ang kanyang nakakatandang kapatid. Hindi ito pwede. Kailangan ko ng umaksyon. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanyang payo ng yumaong si Gatandoy na huwag magpadalos-dalos kung may gagawin man itong hakbang. Nag-isip muna siya kung paano mawala sa landas niya ang mga nagbabantay na sigbin sa bungad ng kuweba.
Pinaandar niya ang isip niya. Nilibot muli ni Tirso ang paligid. May napansin siyang parang batong nakaangkla sa taas ng kuweba. Sinipat ng bata yon ng tirador, saka inisinta gamit ang buto ng bignay. May inusal siyang dasal, dahilan upang magliwanag ang tirador niya kung saan. May inilagay na anting-anting doon ang yumaong sigat Andoy. Nang pakawalan ni Tirso ang bala sa tirador, mabilis na tumama yon sa malaking bato sa may ibabaw ng kuweba. Yun! Ayos! Bullseye! Malakas siyang napasigaw nang biglang ang buto ng prutas na yun ay naging bomba at agad na sumabog. Nabulabog ang mga sigbin sa kuweba sa biglaang pagyanig ng lupa. Nagsilabasan din sa kanya-kanyang lungga ang mga aswang na may pagkakahawig sa chupacabra. Pulasan ng takbo ang mga alagad ng dilim nang bubulusok na paibaba ang malaking bato. Naging agresibo naman ang bata. Inabangan ni Tirso ang paglabas mula sa kuweba ni Lakambungo at ng kanyang kuya Joaquin na panigurado siya nakawala na sa kapangyarihan ng mangkukulam na si Don Julian na isa ng pinuno ng mga aswang. Subalit ilang segundo na lamang ay babagsak na sa kuweba ang bato. Wala pa ring lumalabas na Lakambungo at kuya Joaquin niya. Hanggang sa napilitan na siyang pumasok ng yungib, natagpuan niyang pugot na ang ulo ni Lakambungo na bitbit ng kanyang kuya Joaquin. Kuya, ano nangyari sa'yo? Pumorma bigla si Tirso na maninirador. Kitang-kita niya na parehas itim na ang pares ng mga mata ng kanyang kuya. Tuluyan na ngang nawala sa sarili ang kanyang kuya Joaquin dahil sa mahikang ibinulong ni Lakambungo dito. Ako lang ang pinakamalakas na nilalang dito sa mundo! Ako lang! At wala nang iba! Teka, hindi ka ang kuya Joaquin ko! Don Julian, ikaw ba yan? Napakagat ng labi si Tirso sa napagtanto niya. Nagtagumpay si Don Julian na angkinin ang katawan ng kanyang kuya. Kaya pala ito bumubulong sa binata. May masamang plano na pala ang dating si Lakambungo na halimaw upang nakawin ang katawan ng binata. Napakatalino mong bata ka! Matalino! Naisip mo pa yon? Sa kakapiranggot mong utak! Inihagis ng kanyang kuya Joaquin ang ulo ng halimaw. Kaagad naman itong nakailag. Bakit mo ninakaw ang katawan ng kuya ko? Halimaw ka! Umalis ka sa katawan ni Kuya Joaquin! Hindi sa'yo yan! Ngayong nasa akin na, saka pa ako aalis! Hunghang! Saka pinugutan ko na ng ulo ang dati kong pagmamay-aring katawan. Sawang-sawa na ako maging halimaw. Saka kung lalayas ako sa katawang ito, saan ako lilipat? Sa'yo? Mas lumakas ang paghalakhak ni Lakambungo na ngayon ay nasa katawan na ni Joaquin. Samantala, hindi pa rin ibinababa ni Tirso ang tirador na nakatutok kay Lakambungo. Oh, bakit nakatutok pa rin sa akin ang pipitsugin mo sa data? Makakaya mo bang patamaan ang katawan ng kuya mo? Ha? Mahinang nilalang ka! Ibinaba na nga ni Tirso ang kanyang mahiwagang tirador. Tama nga siguro si Don Julian na mahina siya. Hinding-hindi niya kayang saktan ang katawan ng kanyang kadugo. Hayan! Tama yan! Tanggapin mo na lang na talo ka na, bata! Hayaan mo na akong lumaya na dala ang katawan ng kuya mo! Dahil kung hindi, papatayin ko ang sarili ko! Teka! Anong nangyayari sa akin? Napansin ni Tirso na biglang nagliwanag ang kanyang tirador. Napaangat ng ulo ang bata at napuna din niya
ang pagliwanag ng tiyan ng kanyang kuya. Nagliwanag din ang tiyan ni Tirso sa hindi malamang dahilan, hanggang sa makarinig siya ng isang pamilyar na tunog mula sa boses ng kaluluwa ni Gatandoy. Tirso, apo! Bago ko man lang lisanin ang mundong ito, uutusan ko mga anting-anting nyo ni Joaquin upang gamitin sa kahuli-huli ang pagkakataon ang kanilang kapangyarihan. Kahit kailan, hindi magwawagi ang kasamaan. Mas mananaig pa rin ang kabutihan ng inyong mga pusong magkapatid. Hinding-hindi mapapalitan ang sarili nyo at ang inyong katawang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Paalam, mga apo. Sa isang iglap, biglang nawala ang boses ni Lolo Andoy sa tenga ni Tirso. Saksi naman siya kung paano lumalabas ang itim na kaluluwa sa katawan ng kanyang kuya Joaquin. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi! Nang makalayas na sila kambungo sa katawan ni Joaquin, babagsak na sana sa lupa ang katawan ng binata nang kaagad yung naagapan ni Tirso. Kuya Joaquin! Tinapik-tapik ni Tirso ang pisngi ng nakatatanda niyang kapatid. Lumukot pa ang itsura nito bago nagising. Nanlalabo ang paningin nitong pinagmasdan ang madilim na paligid. Nasaan tayo? Bakit sobrang dilim naman? Ilang sandali pa, naging malinaw na rin ang rehistro ng paningin nito at napagmasdan ang unang taong bumungad sa kanya. Isang cute na batang lalaki. Sino ka? Saka, paano ka napadpad dito, bata? Ano ba kita? Teka, naalog yata ang ulo ko. Wala akong maalala. Aray, nahihilo ko. Mas lalong lumukot pa ang pagmumukha ng binata nang tila ba parang binabarena ang kanyang sentido. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo, kuya. Saka ako na sa'yo sasabihin kapag nakalabas na tayo rito. Murba ang labi ni Tirso at matamis na napangiti sa kanyang kuya. Hinintay nila munang magliwanag bago sila tumayo at lumabas sa yungib. Subalit may nakaharang palang malaking bato sa bukana na yon na noon lang naisip ng bata na kagagawan niya dahil pinatamaan ng kanyang makapangyarihang tirador ang malaking bato sa may taas ng kuweba upang bulabugin ang mga sigbin. Kaya pala sobrang dilim eh. Stranded na pala tayo dito. Paano tayo makakaalis niyan? Napakagat ng labi ang paslit at may kumintal sa isip niya na nagpangiti muli sa kanya. Sabi ko naman sa'yo eh. Akong bahala sa'yo, kuya. Oh, Tirador, anong magagawa niyan para makaalis tayo rito? Manood ka at ipapakita ko sa'yo. May inusal na kung ano ang batang paslit na nagpaliwanag sa tirador nito. Manghang-mangha naman ang kanyang kuya Joaquin, lalo na't nang tirahin ang batong nakaharang sa kuweba ay naglikhayon ng malakas na pagsabog. Hanep pa! Astig! O di ba? Sabi ko naman sa'yo, kuya eh. Huwag mong mamalitin itong tirador ko. Ito kaya nagligtas sa ating lahat na may gabay ng anting-anting ni Lolo Andoy. Sabay na lumabas ang magkapatid sa kuwebang yun sa bundok ng Ibog na paika-ika pa sa paglalakad ang kanyang kuya. Sumalubong sa kanila ang liwanag na tanda ng tagumpay ng misyon ng isang paslit. Babalik na ulit si Tirso sa Baryo Marungit upang ipaalam sa mga naninirahan doon ang magandang balita na natalo ng batang magaling sa tirador na gaya niya ang pinuno ng mga aswang na isa ring malakas na mangkukulam na si Don Julian, na mas kilala sa tawag na Lakambungo. Sa wakas, nagawa na niyang mapagigantian at makuha ang hustisya sa pumaslang sa kanyang mga magulang. At ang pinaka-importante sa lahat ay kasama niya na ngayon ang kanyang nakatatandang kapatid.